Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Follow na po kayo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong tungkol kay Congressman Leandro Liveste. Babiyahe. Babiyahe ng halos 5 o 6 na buwan ba yun? 168 days. 168 days. Oh, ilang buwan ba yan? Sige nga, 168 days. Mga kabunyog, mga kababayan. Halos mag-6 na buwan. Ang biyahe niya mula February 8 hanggang July 26. Grabe, 90 na bansa. Bakit siya babiyahe? Ayon kay Leandro Liveste, pinakiusapan daw siya ng mga kinatawan ng administrasyon na wag na, itigil na daw yung mga paglalabas ng yung mga expose niya, yung mga linalabas niya ng mga kontrata ng mga kongresista, mga executive officials, tigilan na daw. Kinausap daw yung kanyang nanay na si Loren Legarda na pinakiusapan siya na wag na. Kaya bilang para matahimik siya, hindi malagay sa alanganin, magbiyahe na lang daw muna. Yun naman yung niya, pinagbigyan niya daw. Kaya lang ang lumalabas dito, parang inamin naman ni Leandro Liveste na naariglo siya, ibig sabihin napatahimik siya. Yan yung problema dito sa batang to. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ni Senador Ping Lacson, wag bara-bara. Akala mo kasi ang tapang-tapang, akala mo walang susukuan. Yung siyempre kasi Nepo baby eh. Parang lahat ng gusto niya nasusunod eh. Ang ama niya kasi dating governor ng Batangas. Antonio ba ang pangalan nun? Dating governor Antonio Liveste. Mayaman yan, maraming lupa. At saka yung mga Liveste, political dynasty din yan talaga sa Batangas. Tapos yung nanay niya, si Loren Legarda, siyempre senadora. Kaya lahat ng gusto niya, nangyayari. Tulad nun, nagtayo siya ng negosyo sa solar, nabigyan kaagad ng prangkesa. Sinong gumapang nun? Yung kanyang nanay, gamit yung impluensya bilang senadora. Kaya lang, ngayon kasi kinakalaban niya yung mga nasa administrasyon, kongresista, pati mga officials ng gabinete. Tama naman yun, nalabanan mo ang korupsyon. Tama yun. Ang tanong, kaya niya ba? Yun ang hindi niya. Kaya niya bang i-sustain yan? Kaya niya bang kalabanin lahat ng mga gusto niyang kalabanin? Wala ba sa kanyang makukuhang issue? Mabuti kung yung mga kabataan na tulad na nila Raul Manuel niyan, sila Attorney Reneco na congresswoman ngayon ng Kabataan Party List. Ayan, mga aktivista yan, talagang hindi yan kayang pasukuin. May mga prinsipyo yan. Lumalaban talaga yan sa korupsyon. Pero wala yang mga itinatagong mga kontrata sa gobyerno, walang ganon. Siya mayroon, marami. Marami. At yung mga kontrata niya na yan sa gobyerno, mga pabor na nakuha niya yan dahil sa impluensya ng kanyang nanay. Ngayon, hinahanapan siya ngayon ng mga ang dami niya ngayong sasagutin. Actually, may bago na naman nga sa kanyang kaso eh. Nag-operate siya sa Occidental Mindoro, wala naman palang permiso yon. Pangalawa, nagtaas siya ng rate ng kuryente, ng singil sa kuryente. Ang mga pagtataas ng singil sa kuryente, kailangan ng approval ng Energy Regulatory Commission yan. Hindi pala na humingi ng ang dami niyang problema talaga. Ang dami niyang problema. Ngayon, kaliwat kanan ng problema niya, iimbestigahan na siya ng Kamara, ng Ombudsman. Mukhang nakiusap yung kanyang nanay sa mga kongresista. Ngayon, parang ang naging deal yata, sige, hindi ka na masyadong didiinan sa investigasyon, pero umalis ka na muna. Magpalamig ka muna, wag para hindi ka na naglalabas ng mga ng mga kung ano-anong pahayag sa media. Pumayag naman itong si Leandro Liveste. Sabi niya,
galing mismo sa kanya yun. Sabi niya, kaya siya babiyahe dahil nakiusap ang administrasyon. Mayroon daw mga representatives ng administrasyon na kumausap sa kanya na wag na daw maglalabas ng mga expose niya. Umayag naman daw siya dahil pinakiusapan siya ng nanay niya. Sumasakit na siguro ang ulo ni Loren Ligarda dito kay Leandro Libeste. Kaya lang anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, wala ka palang paninindigan eh. Oh, dapat kasi ano rin, kung ba yun nga sabi ni Ping Lacson, wag bara-bara. Pero dapat talagang anuhin mo, labanan mo, atakihin mo, birahin mo, gawin mo, pero wag mong kalabanin lahat. Parang wala ka na kasing ano eh. At saka, maghanda ka rin. Kasi kung mayroon din sa yung maibabatong issue o kaso, ay dapat handa kang harapin yun. O, yan yung ano dyan. Ha? Kaya, ano yan mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Sa ngayon, tinatanggap naman na ni Leandro Libeste na kaya daw siya babiyahe, pinakiusapan daw siya. True sa kanyang nanay. Mukhang, mukhang parang ang sinasabi niya, pinapatahimik siya. Ngayon, tinanggap niya naman na babiyahe siya, bagaman nahimik na siya. Eh di anong ibig sabihin niyan? Eh di wala ka rin naman palang panindigan. Madali ka naman palang matakot. O kaya sa susunod, bawas-bawas din ang sobrang tapang. Ah, Hindi lahat ng bagay kaya niya. At saka, tandaan mo, kung mayroon din lang naman maibabato sa yung mga kaso, maghinay-hinay ka. Ganyan din yung nangyari doon kay Barsaga. Nung simula, akala mo walang mga kinakatakutan eh. Akala mo walang mga kinakatakutan. Eh siyempre, pag marami kang binibira, marami kang inaatake, gaganti din yan, magka-counter din yan, magre-resback din yan. Kaya mo ba ang resback nila? Eh dito lumalabas mukhang hindi eh. Kasi malaking mawawala sa kanya. Yung mga negosyo niya, problema yun. Eh, siguro sinasabihan ng nanay ni Loren Ligarda. Kaya siya rin mismo ang nagsabi, napanood ko yung interview sa kanya eh. Sabi niya, nakiusap daw yung nanay niya. Pinakiusapan daw kasi yung nanay niya ng mga representatives ng administrasyon na manahimik siya. Huwag nang maglalabas ng kung ano-ano. Kaya kinausap naman siya ng nanay niya, kaya babiyahe na lang daw siya. Yung pala, ang tagal ng biyahe. Halos 6 months. February 8 to July 26. Biglang nawala sa sirkulasyon. Biglang mawawala sa sirkulasyon si Libeste. Yan na yung problema ng mga ganyan. Yung mga nagtatapang-tapangan na akala mo walang kinakatakutan. Pero marami rin palang maibabato sa kanilang kaso at issue. Pag binato na sa kanila ang mga issue na yan at kaso, wala na. Surrender na.